Assistant Pastor, our beloved Mama Dear, at magandang hapon po sa inyong lahat at sa lahat po ng ating viewers sa ating live webcast, especially po sa ating beloved Minister Pods, beloved Tin, sa ating pong beloved Ted and beloved Minister Luke sa kamamahal sa buhay sa dako po ng USA. Purihin ang ating pinakamahal na Peso Kristo. At ang ating tatalakayin para sa araw nito mga minamahal, pamagatan nating strength and portion forever. Strength and portion forever. Sa Tagalog, mga minamahal, kalakasan at bahagi magpakailanman. Kalakasan at bahagi magpakailanman, strength and portion forever. Basahin po natin ating teksto, kindly read at the same time, yung po ating dalawang versikulo. In the book of Psalm chapter 73, from verse 26 up to verse 28, from 26 up to 28, my flesh and my heart faileth, but God is the strength of my heart, and my portion forever. For lo, they that are far from thee shall perish. Thou hast destroyed all them that go a-whoring from thee. But it is good for me to draw near to God. I have put my trust in the Lord God, that I may declare all thy works. The book of Ecclesiastes chapter 7, verse 29. Lo, this only have I found, that God hath made man upright, but they have sought out many inventions. God bless you po. Kindly sa Tagalog. Dito po sa mga awit, Kabanatang 73, talatang 26 hanggang 28, at Ecclesiastes 7:29. Ang aking laman at ang aking puso ay nanglulupaypay, ngunit ang Diyos ay kalakasan ng aking puso. Sapagkat narito silang malayo sa iyo ay nanganlilipol, iyong ibinuwal silang lahat na nangakikiapid, na nagsisihiwalay sa iyo. Ngunit mabuti sa akin na lumapit sa Diyos. Ginawa kong aking kanlungan ang Panginoon Diyos, upang aking may saysay ang lahat ng iyong mga gawa. At dito po sa Ecclesiastes, Kabanatang 7:29, ito po ang sinasabi ng banal na kasulatan. Narito, ito lamang ang aking nasumpungan, na ginawang matuwid ng Diyos ang tao, ngunit nagsisihanap sila ng maraming katha. Amen. Purihin ang ating pinakamahal na Peso Kristo, ang ating Diyos na buhay at mabait sa langit, ang magpala ng kanyang banal na salita ayon sa ating na mga nabasa mga minamahal. Yung palulupaypay ng laman at ng puso ng isang tao, yan ay very common, mga minamahal. Amen? Dahil kagaya ng aking palaging sinasabi, hindi natin mapredict ano ang ating magiging kalagayan, mga minamahal, pagkatapos ng bawat sandali. Kung ikaw ay malakas ngayon, maaaring mahina ka bukas, mga minamahal, at kung ikaw ay nasa kasaganahan ngayon, maaaring mamaya lang wala ka na sa kasaganahan. Kaya sabi ng ating nabasa, dumarating ang tinatawag na panlupaypay ng laman, gayon din ang panlupaypay ng puso. Ngunit ang Diyos ay siyang kalakasan ng ating puso at siya ang ating bahagi magpakailanman. Sa makatuwid mga minamahal, ito ang ating kailangan sa lahat ng bagay. Lalo na sa ating kapanahunan ngayon mga minamahal, ang kailangan ng tao ay ang paglingkuran ang ating pinakamamahal na Panginoon Jesucristo. Sapagkat kung Diyos ang ating paglilingkuran, Diyos ay ating kilalang lubusan. Sino ang Diyos na ating pinaglilingkuran? Sabi ng ating nabasa mga minamahal, meron na tayong kalakasan, meron pa tayong bahagi magpakailanman. Nang ibig sabihin mga minamahal, ano man ang meron tayo, kagaya ng ating mga napapakinggang patotoo, dahil ang ating buhay, sometimes we fall, sometimes we stumble, mga minamahal, pero kung andyan ang ating mahal na Panginoon, napakinggan nating patotoo, nagkakaroon sila ng karamdaman, mga minamahal, at minsan naghahanap tayo ng paraan, yung mabilis na paraan para tayo gagaling. Pero at the end of our way, makikita rin natin sa ating mga sarili, isa lang din ang ating higit na kailangan at tatawagan at tutugon din naman sa ating pangailangan na magbibigay ng kalakasan at ating bahagi magpakailanman. Walang iba ang ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo pa rin, mga minamahal. Kaya sabi ng ating nabasa sa verse 27, sapagkat narito silang malayo sa iyo ay malilipol. Kung ang tao ay malayo sa Diyos, mga minamahal,
hindi niya maiiwasan tinatawag na panlupaypay ng laman at puso. Wala siyang kalakasan, wala siyang bahagi. Ano ang kanyang katapusan? Yung pagkalipol. Ang sabi ng ating nabasa, iyong ibinubuwal silang lahat na nakikiapid at nagsisihiwalay sa iyo. Hindi pwedeng ang tao'y malayo sa Diyos. Hindi pwedeng ang tao'y humiwalay sa Diyos. Hindi pwedeng ang tao'y mabuhay sa kasalanan, mga minamahal. Sapagkat sabi ng banal na kasulatan, ayaw at sa gusto ng tao, siya ay mabubuwal. Ayon sa ating nabasa sa verse 27. Ang sabi ng verse 28, ngunit mabuti sa akin na lumapit sa Diyos. Ginawa kong aking kalungan ng Panginoong Diyos upang aking maisaysay ang lahat ng kanyang mga gawa. Palakpakan muna natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Sa makatuwid, mga minamahal, Diyos pa rin ang ating kailangan. Diyos pa rin ang ating kalakasan. Diyos pa rin ang ating bahagi magpakailanman. Habang tayo'y malapit sa Diyos, hindi lumalayo, mga minamahal, mananatiling ang Diyos ay ating kasama. Dahil sa banal na kasulatan, anuman ang nangyayari ngayon ay nakasulat pa rin na ang tao'y lumilikha ng maraming bagay, mga minamahal. Isipin nyo, nakasulat pala yan sa banal na kasulatan. Hindi ba minsan nasabi ko na sa inyo, meron akong professor noon, mga minamahal, nung kami second year college, na ang sabi niya, bibili niya, kahit 1,000 piso ang bawat tabletas, mga minamahal, maduktungan lang yung kanyang buhay. Ang ibig sabihin, ayaw niyang tumanda, gusto niyang manatili siyang bata. Kaya ngayon, napakaraming natuklasan ng tao, mga minamahal. Tinutuklas ng tao anong mabuti sa kanya. Pero sabi ng banal na kasulatan sa ating nabasa sa Ecclesiastes, Kabanatang 7, talatang 29, narito, ito lamang ang aking nasumpungan na ginawang mabuti ng Diyos ang tao. Yung palang pagkakalikha pa lang sa atin ay more than enough na, mga minamahal. Nilikha tayong mabuti ng Diyos, hindi tayo pagkukulangin na sa atin ang lahat ng bagay. Sana'y walang karamdamang darating kung hindi nagkasala ang unang 2 taong nilikhang mabuti ng ating mahal na Panginoon, na ang kasalanan na yan ay namana, mga minamahal, ng mga salit-saling lahi hanggang sa ating kapanahunan. Subalit tayo na may mapalad, nakakilala sa ating mahal na Panginoon, napatawad ang ating mga kasalanan, kasabay nito ang bunga ng kapatawaran, ang kagalingan ng ating makaramdaman, pagbabago ng ating buhay. Kaya sabi rito, narito, ito lamang ang aking nasumpungan na ginawang mabuti ng Diyos ang tao, ngunit nagsihanap sila ng maraming katha. Doon nawawala yung kalakasan ng tao. Doon dumarating yung palupaypay ng kanyang puso, mga minamahal. Dahil sa kakahanap ng tao sa paglikha ng maraming bagay, hindi niya nakita ang kanyang sarili, lumalayo na siya sa kapangyarihan ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. At kapag ang tao ay nakalikha na ng bagay, mga minamahal, nakakalimutan niya na mayroong Diyos na makapangyarihan lumikha sa kanya. Dahil yung kanyang invention, mga minamahal, yun na ngayon ay nagdadala sa kanya sa mataas na kalagayan. Dumarating na ang tinatawag na pride, na sabi ng banal na kasulatan, pride goeth before destruction. Na ang ibig sabihin, before destruction, para bago pa dumating yung panghihinang ng laman, yung kawalan ng kalakasan, dumating ng pride. And because of pride, mga minamahal, ang tao ay nahiwalay sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. Kaya nga, ang tanong, mga minamahal, saan ba natin nakukuha ang tinatawag na kalakasan? O saan ito nakukuha? At paano natin nakuha yung kalakasan at bahagi magpakahilanman sa Panginoon? Dahil ito'y given na, mga minamahal. Was naglingkod ka sa mahal na Panginoon, you have strength and you have fortune forever. Nakasulat yan sa banal na kasulatan. Given na yan, maglingkod ka sa Diyos. Mahinang-mahina ang iyong katawan, wala kang pag-asa kagaya ng ating kalagayan noon. Kagaya ng kalagayan niyo o bang lingkod na may keto, walang pag-asa, itapon sa leprosarium, maghintay ng kamatayan. Isang beses lamang, isang araw, in just one day, in that very moment, makilala mo ang ating mahal na Panginoon. Umuwi na akong pinakamasaya, pinakamaligaya, walang ketong nakadikit sa aking katawan at lumipas ang mahabang panahon, mga minamahal. O sa September 27, 32 years na ako sa paglilingkod sa mahal na Panginoon. Sa kabagan ng ating mahal na Jesucristo, ang umalis na ketong kailanman hindi na ibinalik pa ng ating pinakamahal na Jesucristo. Kaya yung sinasabing strength and portion forever, given na ito. Ibig sabihin, pag nakilala mo ang Diyos on the very moment, ngayon din,
Ibibigay yan sa iyo ng ating mahal na Jesucristo. Pero dapat nating pag-ingatan. Kaya paano natin ito nakukuha? Nang ibig sabihin, paano ba natin ito napapanatili? Sabi ng banal na kasulatan, mga minamahal, ang tinatawag na kalakasan at bahaging galing sa mahal na Panginoon magpakailanman. Ito ay nakukuha, mga minamahal, sa kaligtasang ipinagkakaloob ng Diyos. Hindi mo yan makukuha kahit saan. Makukuha mo lang yan at mapapanatili mo sa iyong sarili sa kaligtasang ipinagkakaloob ng ating mahal na Panginoon. Kindly. From the book of the prophet Isaiah, chapter 12, verses 3 and 2. Therefore with joy shall ye draw water out of the wells of salvation. Behold, God is my salvation. I will trust and not be afraid. For the Lord Jehovah is my strength and my song. He also become my salvation. God bless you. Isaias Kapitulo 12, versikulo 3, balik sa 2. Kaya't kayo iigib ng tubig na may kagalakan sa mga balon ng kaligtasan. Narito, Diyos ay aking kaligtasan. Ako'y titiwala at hindi ako matatakot, sapagkat ang Panginoon, si Jehovah, ay aking kalakasan at awit, at siya'y naging aking kaligtasan. Ang Panginoong Diyos ang ating awit at kalakasan at palagi nating kaligtasan. Yan ang ating nabasa, mga minamahal. Kaya nga yung tinatawag na kalakasan, yung sinasabing bahagi magpakailanman, hindi mo yan makukuha kahit saan. Uminom ka ng pangpalakas, mga minamahal, yung iyong pagkain, piliin mo. Darating pa rin ang panahon, magkakasakit ka, isang pagkakamali mo lang, mga minamahal. Porke ba kumakain ka ng maayos, hindi ka na magkakasakit ka pa rin, mga minamahal. Subukan mong kumain ng maayos, pero magpaulan ka, na meron ka ng edad. Pag uwi mo sa bahay mo, may glaglat ka na. Pag hindi mo pa naalala yan ang sarili mo, sa susunod na araw, may trangkaso ka na. Pag nawalan pa ng pananampalataya ang iyong loved ones, dinala ka pa sa ospital, COVID na ang resulta mo. Hindi ba? Hindi natin makukuha ang kalakasan, yung sinasabing portion forever. Pag sinabi kasing portion, mga minamahal, yan yung mana mo. That is your inheritance from God. Ibinigay sa iyo ng Diyos yan. Ang pag-iingat, ang kalusugan, ang lahat ng bagay. Ibinigay sa iyo ng Diyos, sinasabing portion forever. Iba pa yung sinasabing kalakasan, mga minamahal. Yung kalakasan, hindi lamang sa physical yan. Kalakasan mo, gawin ang kalooban ng Diyos. Dahil sinabi ng banal na kasulatan, pag ating binasa, mga minamahal, meron tayong desire na gawin ang kalooban ng Diyos. Hindi ito sa atin, kundi ang Espiritu ng Diyos ang nagsasabi sa atin. Dahil nananayo sa ating puso ang Espiritu ng Diyos, ang Espiritu ng Diyos ang nagsasabi sa ating gawin natin ang kanyang kalooban. Kaya sa banal na kasulatan, mababasa natin the Spirit itself, sabi ng banal na kasulatan, beareth witness that our spirit and the Spirit of God, siya ang nagsasabing tayo'y mga anak ng Diyos, tagapagmana ng buhay na walang hanggan. Kaya nagagawa natin ang bagay na ito. Nakapag-ayunot tayo, nakapagpuri tayo sa ating mahabang pananambahan, mga minamahal. Hindi tayo kumakain, tayo nag-strive, madama natin ang presensya ng mahal na Panginoon. Gayon na lamang ang ating kagalakan, mga minamahal, sa ating pagtitipon, talagang palagi nating kasama sa ating kalagitnaan ng presensya ng ating pinakamamahal na Jesucristo. Nagagawa natin yan dahil ang tumutulong sa atin, nagbibigay sa atin ng kalakasan ay yung Espiritu ng Diyos na nanahan sa atin. Kaya nga sinasabi, mga minamahal, what is our body? Our body is the temple of the living God. Inheritance, mga minamahal, ng Espiritu Santo, o dwelling place ng Espiritu Santo, mga minamahal. Tahanan, tirahan, pinamamalagian ng Espiritu Santo. Yon ang nagsasabi sa ating gawin natin ang kalooban ng Diyos at tumutulong sa atin. Kaya nga, sabi ng ating nabasa, ang kalakasan, ang bahaging magpakailanman, hindi mo makukuha kahit kanino yan. Kung makukuha mo, pansamantala lamang, pero hindi forever, mga minamahal. Kasi maaari kang magkaroon ng bahagi, magkaroon ka ng kalakasan, mga material na bagay, mga minamahal, pero malayo ka at hindi malapit sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. Sabi ng ating nabasa sa ating teksto, pag malayo ka at hindi ka malapit sa Panginoon, ang sabi, ikaw ay mabubuwal. Kaya kung meron kang kalakasan, meron kang bahagi, malayo ka naman sa mahal na Panginoon, nakuha mo yan sa sarili mong paraan, sa nilikha mo ng maraming bagay. Sabi ng ating nabasa,
mabubuwal ka pa rin. Hindi forever na nasa iyo yan. Kaya ang sabi ng ating nabasa ngayon, ang kalakasan at bahagi na kukuha natin, ang sabi rito sa verse 3 na ating nabasa, Isaiah chapter 12 verse 3, kaya't ako'y iigib ng tubig na may kagalakan na sa mga balon ng kaligtasan. So nakukuha ito, mga minamahal, sa kaligtasan yung pinagkakalob sa iyo ng Diyos. Pag meron ka ng kaligtasan, kilala mo ng Diyos, pinaglilingkuran mo ng Diyos, malapit ka sa Diyos. Nasa iyo ang sinasabing balon ng tubig ng kagalakan at ng kaligtasan. Sabi ng verse 2, narito, Diyos ay aking kaligtasan, ako'y titiwalat, hindi matatakot, sapagkat ang Panginoong Diyos ay aking kalakasan at awit, siya'y naging aking kaligtasan. Palakpakan muna natin ang ating mahal na Panginoon. Kaya nga, prerogative, mga minamahal, ng sinasabing kalakasan at bahagi magpakailanman, yung kaligtasan makukuha mo sa mahal na Panginoon. Para maging forever yan, kailangan mo muna ng kaligtasang Diyos ang magbibigay sa iyo. Pangalawang bagay, sabi ng banal na kasulatan, ito mga minamahal ay nakukuha sa magitan ng takot sa Panginoon. Dahil itong problema ng tao, yung kawalang takot sa Panginoon, mga minamahal. Pero magkakaroon ka ng kalakasan at bahagi magpakailanman kung meron kang takot sa Panginoon. Kindly po, basahin natin. From the book of Psalms, chapter 128, verses 4, 1 and 2. Behold, that thus shall the man be blessed that feareth the Lord. Blessed is everyone that feareth the Lord, that walketh in his ways. For thou shalt eat the labor of thine hands, happy shalt thou be, and it shall be well with thee. Amen. Dito po sa mga awit 128, talatang 4, balik sa 1 at 2. Narito na ganito nawa pagpalain ng tao na natatakot sa Panginoon. Mapalad ang bawat isa na natatakot sa Panginoon, na lumalakad sa kanyang mga daan, sapagat iyong kakanin ang gawa ng iyong mga kamay, magiging maginhawa ka at ikabubuti mo. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Tingnan niyo mga minamahal, yung hinahanap ng maraming tao, lalo na sa kapanahunan ngayon, ay nasa banal na kasulatan, mga minamahal. At Diyos lamang ang pwedeng magbigay. Kaya nga, ang kalakasan at bahagi magpakailanman, nakukuha natin kung meron tayong takot sa Panginoon pagkatapos nating magkaroon ng tunay na kaligtasang ibigay ng Diyos sa atin. Kaya pangalawang bagay, mahalaga yung tinatawag na fear in the Lord o takot sa Panginoon. Sabi ng ating nabasa narito, ganito nawa pagpalain ang tao na tatakot sa Panginoon. So sa entrada pa lang mga minamahal, kung may takot ka sa Panginoon, ang sabi, nasa pagpapala ka na. Pagpapalain ang taong may takot sa Panginoon. Yan ang sinasabi ng banal na kasulatan, mga minamahal. Bakit binibigyang diin ito ng banal na kasulatan? Dahil nga ang naturalesa ng tao, wala siyang takot sa Panginoon. Pero may takot siyang magutom, may takot siyang magkasakit, takot siya sa kamatayan, marami siyang kinatatakutan. Kaya nga ang tao, ano man ang mangyari, mga minamahal, ihandog na lang niya ang kanyang sarili sa kasalanan, mabuhay lang siya. Pero lalo siyang nawawalan ng buhay, mga minamahal. Hindi ba? Pero kung meron kang takot sa Panginoon, ang sabi, mapalad ka na agad. Ang sabi ng verse 1, mapalad ang bawat isa na natatakot sa Panginoon na lumalakad sa kanyang mga daan. Ito pala ang katumbas nito, mga minamahal. Hindi pwedeng isang Kristiyano o taong sabi niyang may takot ako sa Panginoon. Paano mo patutunayan kung hindi ka lumalakad sa daan ng Panginoon? Dahil katumbas pala ng pagkatakot ng tao sa Diyos para nasa kanyang kalakasan at bahagi magpakailanman, kalakip ng kanyang takot sa Panginoon ang kanyang paglakad sa daan ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. And verse 2, sabi ng ating nabasa, sapagkat iyong kakanin ang gawa ng iyong kamay, maginhawa ka sa ikabubuti mo. Lahat magsabi ng praise the Lord. Di ba? O di meron ka ng kalakasan, meron ka ng bahagi magpakailanman. Nandun ka pala sa kalawang bagay, mga minamahal, na meron kang takot sa ating pinakamamahal na Jesucristo matapos mong matanggap ang kaligtasang nagmumula sa Kanya. Dahil yung hinahanap na kaginhawahan ng iba, Diyos pa rin ang magbibigay. At ito ay sa ikabubuti mo, sabi ng ating nabasa. Hindi ba kayo nagtatanong bakit nilalagyan pa ng ganung salita, mga minamahal? Sabi, mapalad sapagkat iyong kakanin ang gawa ng iyong kamay. Ibig sabihin, hindi mo pagpapaguran, hindi mo panghihinayangan,
o magiging vain lamang o walang saysay ang gagawin ng iyong kamay. Hindi yung gumagawa ka na naglalagay ka lamang sa supot na lalagyan butas, sabi ng Hagay 1:6, mga minamahal. Kaya yun ang nangyayari sa tao, hindi ba? Yung kanilang pinagsikapan, mga business na kanilang in-establish, isang pandemic lamang, sarado na lahat, mga minamahal. Hindi ba? Naepektuhan ang kanilang kalusugan, naepektuhan ang pamilya, mga minamahal. Kaya ano mababalitaan natin, pati yung mga inaasahan natin, mga minamahal, na sana tagapagtanggol, mga minamahal, ng ating sariling bayan, o sila ngayon ang mga number 1 na gumagawa ng masama. Nag-hold up, pumatay, bumaril. Yan ang mga sa balita, mga minamahal. Dahil wala kang maasahan sa sanlibutan. Wala kang maasahan anuman ang meron sa sanlibutan. Pero meron kang maasahan sa Diyos na nagbibigay sa iyo ng kalakasan at bahagi magpakailanman. Bibigyan natin din itong number 2. Sapagkat iyong kakanin ang gawa ng iyong makamay, magiging maginhawa ka sa ikabubuti mo. Bakit nilagyan pa ng sa ikabubuti mo yung kaginhawahan? Dahil marami namang tao, kahit hindi sila naglilingkod sa Diyos, maginhawa sila. Tama po ba ako, mga minamahal? Dahil sa kaginhawahan nila, hindi nga sila naglingkod sa Diyos. Yun ang sinasabi ng banal na kasulatan, mabuti pa ang kamelyo. Sabihin mo sa kanya, kamelyo, pumasok ka sa butas ng karayom. Yung kamelyo, papasok siya sa butas ng karayom dahil susunod siya kung ano ang sasabihin ng ating pinakamahal na Jesucristo. Pero sabihan mo ang mayaman, yung maginhawa sa kanyang sarili, na gumawa ng maraming katha, mga minamahal, na ikaw mayaman. Pumasok ka sa kaharian ng langit, hindi siya papasok doon. Hindi niya kailangan ng kaharian, meron siyang kaharian sa lupa. Hindi niya kailangan ng Diyos na magpapagaling dahil marami siyang hospital na pwedeng puntahan. Hindi niya kailangan ang magpapagaling ng Diyos, marami siyang doktor na pupuntahan. Hindi niya kailangan ang divine healing dahil kaya niyang bilhin ang mamahaling gamot. Kaya pala sinasabi, mga minamahal, yung kaginhawaan sa kabubuti mo. Pag sinabing ang kaginhawaan ay sa kabubuti mo, ang kaginhawahang ito ang nagbigay sa iyo, walang iba, ang ating pinakamamahal na Jesucristo. Bahagi mo yan at kalakasan dahil naglingkod ka sa ating pinakamamahal na Panginoon. So, pangalawang bagay yan, mga minamahal. Pangatlong bagay, ang sinasabing ang kalakasan at bahagi magpakailanman ay nakukuha at mapapanatili natin ito sa ating sarili sa magitan ng ating pagtitiwala sa Panginoon. Kindly po. In the book of Proverbs, chapter 16, verse 20, he that handleth a matter wisely shall find good, and whoso trusteth in the Lord, happy is he. Verse 25, there is a way that seemeth right unto a man, but the end thereof are the ways of death. Amen. Mga Kawikaan, Kapitulo 16, versikulo 20 talo sa 25. Siyang nag-iingat sa salita ay makakasumpong ng mabuti, at ang nananalig sa Panginoon ay mapalad. May daan na tila matuwid sa tao, ngunit ang dulo niyaon ay mga daan ng kamatayan. Purihin ang ating pinakamalapit na Jesucristo. So, nakukuha ang tinatawag na kalakasan at bahaging magpakailan mula sa Diyos sa magitan ng ating pagtitiwala sa Panginoon. Kaya ang sabi ng ating nabasa, mga minamahal, Kawikaan 16, ang talata ay 20. Siyang nag-iingat sa salita ay nakasusumpong ng mabuti. Anong salita ang tinutukoy, mga minamahal? Salita ng ating mahal na Word of God. Wala nang iba pa, mga minamahal. Kung ito ay ating ingatan, mga minamahal, makakasumpong tayo ng mabuti. At ang nananalig sa Panginoon ay mapalad. Yung may takot sa Panginoon, pagpapalain, ang nananalig sa Panginoon ay mapalad. Sinasabi siyang mapalad, mga minamahal, sapagkat nag-iingat siya ng salita ng Diyos. Kaya hindi pwedeng sabihin ng iba na mapalad. Kaya ang ibang salita nila, swerte. Ang salitang mapalad, mga minamahal, ang bumabanggit lamang yan, yung mga tunay na anak ng Diyos, sa salibutan, swerte. Pero sa Kristiyano, mapalad. Pag sinabing mapalad, pinagpala ka ng ating pinakamamahal na Jesucristo, at ito ay sa magitan ng iyong pagtitiwala sa ating pinakamamahal na Panginoon. Naalala ko yung patuto ng ating mahal na kapatid kanina, mga minamahal, ating beloved brother June Cadiz, hindi ba? Yung una, mga minamahal, dinala sa ospital. Sabi niya kung sa kanyang sarili, mga minamahal, ginagamit niya yung kanyang pananampalataya. Kilala naman natin ang ating mga kapatid. Pero pagdating sa kanyang labos, hindi niya alam kung anong klaseng pananampalataya. Pero meron siyang isang bagay na tutunan, mga minamahal.
Pag nagpaikot-ikot ka, isa lang din naman ang pupuntahan mo. Babalikan at babalikan mo pa rin ang Diyos na dapat mong pagkatiwalaan. Kaya ang nagpagaling sa kanyang beloved wife, walang iba pa rin ang ating pinakamamahal na Hesus Kristo. Ma-recall ko lang yung kanyang patotoong hindi niya nabanggit kanina, mga minamahal. Isipin nyo, nung magsimula siya sa ating mga, wala siyang tahanan, mga minamahal. Wala siyang tahanan. Wala silang tirahan. Na-dismiss pa siya sa serbisyo, mga minamahal. Pero nung makilala niya ang ating malapit, unang-una na, marami siyang kaso, mga minamahal, pati abogado niya, inalisan na siya. Dahil maliwanag ang ebidensya, mga minamahal, sa kanya nagawang krimen. Pero merong isang man of God na inilagay ng ating pinakamamahal na Hesus Kristo sa tunay na iglesia sa katauhan ng ating mahal na magulang sa Panginoon. Kaya nga, mahirap sa tao, sa mahal na pero simple lamang. Sabi ng ating beloved evangelist Well Delveda, the end time prophet of our loving God, Brother John, babalik ka sa iyong serbisyo. Ano himala ng mahal na Panginoon, mga minamahal? Siya itong may kaso. Pero ang nagpatawag sa kanya kung saan siya may atraso. Tinawag siya, sinabi sa kanya, kalimutan na natin ang lahat ng bagay na ito. Pero meron siyang nakalimutan. Binigyan pa siya ng pagpapalang pinansyal, mga minamahal, nung nakipag-arrange sa kanya. Kaya nga, nabalik siya sa kaso, nabalik siya sa serbisyo, nawalan siya ng kaso, mga minamahal. Ganun ang ating mahal na Panginoon. At meron pa siyang nakalimutan, mga minamahal, wala silang tahanan. Nagkaroon ngayon ng rapol na babalik siya sa serbisyo. Ang ginawa niya, mahal na Panginoon, hindi ako kakain hanggang dito nirarapol. Umabot ng isang buwan. Isang buwan siya hindi kumakain. Gabi lang siya kumakain. Kaya sabi niya, mga minamahal, na wala na yung waste niya. Siguro, baka natira doon, 20 na lang, mga minamahal. Pero pagdating naman na isang buwan, dahil nagtitiwala siya na kapag tinawag na, sinimulan ng raffle, ang babanggatin na first prize, house and lot, ay yung kanyang pangalan. Kaya pagbunot, first prize, mga minamahal, yung pangalan niya, siya ang nanalo ng house and lot. Yun ang bunga ng pagtitiwala sa mahal na Panginoon. Nirecall ko lang kasi nakalimutan ng ating mahal na kapatid, mga minamahal. Yun ang bunga ng pagtitiwala sa Diyos. Kaya nasa iyo ang sinasabing kalakasan. Lalakas ang pananampalataya mo at ang bahagi mo'y mananatili magpakailan paman. Ikaw ay sa Diyos, ang Diyos ay para sa iyo, ang bahagi mo'y langit na ipinangakong tunay nating tahanan sa piling ng ating pinakamamahal na Hesus Kristo. And finally, mga minamahal, darating ang tinatawag na tunay na kasaganahan at kaliwanagan. Basahin po natin ating last verses at maghanda po ating manunugtog, mga magpawid. Kindly po. Psalms 36, chapter 8, verse 9. Hindi ko po ba naisulat? Kindly. From the book of Psalms, chapter 36, verses 8 and 9. and 9. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. They shall be abundantly satisfied with the fatness of thy house, and thou shalt make them drink of the river of thy pleasures. Verse 9. For with this is the fountain of life, in thy light shall we see light. Amen. Amen. Kindly, basahin ng maliwanag sa Tagalog. Ito po sa mga awit, 36, talatang 8 at 9. Sila'y nangabubusog ng sagana ng katabaan ng iyong bahay at iyong ba'y inumin sila sa ilog ng iyong kaluguran. Sapagkat nasa iyo ang bukal ng buhay, sa iyong liwanag makakita kami ng liwanag. Palakpakan natin ang ating pinakamalapit na Hesus Kristo. Amen? Ito ang wakas ng mga tunay na Kristiyano, mga minamahal. Yung isang bersikulo natin, sinasabing may daan na tila matuwid sa tao pero ang duloy kamatayan. Yun ang kalagayan ng mga tao ngayon, mga minamahal. Pero kapag nasa iyo ang kalakasan ng ating malapenoon, nasa iyong bahaging magpakailanman, ang iyong wakas, sabi ng ating nabasa, ikaw ay mabubusog ng sagana. Pag sinabing sagana, satisfied ka sa ibinigay na pagpapala sa iyo ng ating malapenoon. Hindi ka pagkukulangin ng ating pinakamalapit Hesus Kristo ng anumang bagay. Ang sabi, mga minamahal, sila ay mga bubusog ng sagana ng katabaan ng iyong bahay at iyong paiinumin sila sa ilog ng iyong kaluguran. Pag sinabing river, mga minamahal, overflowing ang tubig. Ganon din ang pagpapaya ng Diyos, mga minamahal. Kaya sasabihin natin, hindi natin mapapantayan ang biyayang ipagkakalob ng ating malapit. Hindi natin kayang
pasalamatan, walang sapat na salita na lalabas sa ating mga labing, sabihin natin, salamat mahal na Panginoon, dahil kulang ang pananalita para pasalamatan natin ang ating mahal na Panginoon. Sa verse 9, sapagkat nasa iyo ang bukal ng buhay, o nasa iyo ang buhay, and that is your portion forever. Ano man ang mangyari, may buhay ka dahil Diyos ang magbibigay nito. Sa iyong liwanag, makakakita kami ng liwanag. Wala na tayo sa kadiliman, tayo na sa kaliwanagan, tayo na sa tawag na kaginhawahang sagana, sapagkat ang Diyos ang nagbigay sa bawat isa sa atin ng sinasabing lakas at bahagi magpakailanman. Tayong lahat ay tumayo at umawit sa ating pinakamalapis na Kristo. Hallelujah. Awitin natin ang awiting sa pagsikat ng liwanag, sapagkat sa bawat oras at araw, ang ating Diyos ang ating kalakasan. Lagi nating inaasam na sa tuwin ay ating maranasan. Ang pag-ibig niya ay lagi nating madama. Siya ang ating hinahanap. Kalakasan niya ay naghihintay. Lubos na sa atin ay nagbigay ng buhay. Tayo umawit. Hallelujah. Sa bawat oras at araw, ikaw ang kalakasan ko. Yes, hallelujah. Laging inaasam sa tuwin ay maranasan.